Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, tayo po ay magpupuri at aawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Sa lahat po ng bagay na pwede natin gawin sa mundo, ang pinakamasarap po ay ang magpuri sa Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, awitan po natin ang ating Diyos sa buhay. Napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Magganto at galak, sigla at siya pagkasama ka. Puso at kaluluwa, mag-aalay ng papuri sa iyo. Sa muli, napakasarap! Napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Hanggang tuwag na lang, sigla siya pagkasama ka. Puso at kaluluwa, mag-aalay ng papuri sa'yo. Kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko pagpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Hanggang tuwag na lang, sigla at siya pagkasama ka. Puso at kaluluwa, mag-aalay ng papuri sa'yo. Kagalakan at kalulaan, pati nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Kagalakan at kalulaan, patuloy na nararanasan. Ang buhay ko'y puno ng kapayapaan dahil sa iyong kabutihan. Napakasarap, napakasarap sa presensya mo. Di ko magpapalit sa kayamanan o kanino pa man. Hanggang tuwag na lang, sigla at siya pagkasama ka. Puso at kaluluwa, mag-aalay ng papuri sa'yo. Puso at kaluluwa, mag-aalay ng papuri sa'yo. Puso at kaluluwa, mag-aalay ng papuri sa'yo. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hindi ako magpapagod na magpuri sa'yo. Dahil ito ang nais ng kaluluwa ko.
sa'yo, aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hindi ko sa'yo. Iikot sa'yo, lulundag sa'yo. Ang lahat ng ito'y hindi ko sa'yo. Hindi ako mapapagod na magpuri sa'yo, pagkat ito ang nais ng kaluluwa ko. Di magsasawa, di magsasawa, na sa'yo ay sumbang, pagkat ito ang kaluluwa sa'yo, Ama. Sasayaw sa'yo, aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hindi ko sa'yo. Iikot sa'yo, lulundag sa'yo. Ang lahat ng ito'y hindi ko sa'yo. Sasayaw sa'yo, aawit sa'yo. Ang lahat ng ito'y hindi ko sa'yo. Iikot sa'yo, lulundag sa'yo. Ang lahat ng ito'y hindi ko sa'yo. Wala nang hihigit sa puso mo, wala pa mga hinibig mo. Ano man ang kalagayan ko, hindi ka nagbago. Kamangha-manghang kabutihan mo. Ang sana'y pinagbawa, nilimot mo. Hindi mo ko ilang na iba sa'yo. Nagulumabaw sa ganap itong damdamin ko. Kapuri-puri ka, Panginoon. Ang katapatan mo'y hindi nagbabago sa lahat ng panahon at pagkakataon. Pag-ibig mo'y dakila sa isang katulad ko. Ang puso ko'y umaawit, nilalahad ang kabutihan mo. Ang sana'y pinanawa, nilimot mo. Hindi mo ko ilang na iba sa'yo. Nagbubukapaw sa galak itong damdamin ko. Kapuri-puri ka, Panginoon. Ang katapatan
Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aking Ama, nararapat ka, aking Ama. Dakilain ka, o aking Ama. Pinupuri ka, Dumako naman po tayo sa ating communion. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa oras ng ating pagsamba at pagtanggap ng banal na communion, tandaan natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Gayunman, hindi lamang sapagkat tandaan ito, kailangan din nating isabuhay ang kahulugan ng pag-ibig na ito sa ating mga buhay. Sabi sa Juan, Kapitulo 3, talata 16, ipinapaalala sa atin ng ating Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay maligtas. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang limitado sa salita, kundi ito'y naging gawa, nagpapakasakit at namatay para sa atin. Sa pagtanggap natin ng banal na communion, tayo hindi lamang tumatanggap ng katawan at dugo ni Kristo, kundi tayo ay nagpapahayag din ng ating pagtitiwala sa kanyang pagsakripisyo at pagmamahal. Kaya't sa bawat hakbang ng ating ginagawa, alalahanin natin ang halaga ng pag-ibig na ito. Huwag natin sayangin ang mga biyayang sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kasalanan at pagkakataon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa ating kapwa. Manalangin po tayo. Panginoon, sa pagtanggap namin ng banal na communion, aalalahanin namin ang pag-ibig ni Jesus. Gabayan po kami sa pagpapakita ng pagmamahal at paglilingkod sa isa't isa. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Bago tayo magbigay, may nais lamang po akong ibahagi sa inyo. Sabi po sa mga Kawikaan 3, Kabanata 9 hanggang 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan,
at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay uyuring handugan. Sa gayon, kamalik mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Honor God with everything you own. Give Him the first and the best. Magbigay po tayo. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offering sa account number na makikita sa inyong mga screen. Maraming salamat and God bless. Happy Lord's Day po sa inyo pong lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Nawa po kayo po ay mapagpala sa napakahalagang mensahe na nais ko pong ibahagi sa ating lahat ngayong araw na ito. Paano ba magtitiwala sa panahong hindi mo gusto ang nangyayari? Meron bang nangyayari sa harapan mo o sa paligid mo na hindi mo gusto? Anong mga pagbabago ba ang hindi mo gusto? Everything constantly changes. May mga bagay-bagay na nagbabago. Ang oras at taon ay nagbabago. Ang klima at panahon ay nagbabago. Ang paligid ay nagbabago. Ang sistema, ang programa, ang tao, ang sitwasyon at sirkumstansya ay nagbabago. Halos lahat ng bagay ay nagbabago. There is no permanent except change. May mga pagbabagong maganda at may mga pagbabagong hindi maganda. May pagbabagong mabuti at mayroong mga pagbabagong pangit at hindi mabuti. There are changes that aches, that gives you pain. There are changes that we do not like. May mga pagbabagong gusto mo at mayroon namang hindi mo gusto. Paano ba tayo magtitiwala sa Diyos sa mga pangyayaring hindi mo gusto? O sa mga pagbabagong hindi sang-ayon sa kalooban mo. Ang mahal mo sa buhay na dati ay buo at biglang naging abo, ang pagkamatay o pagkawala ng mahal sa buhay ay hindi natin gusto. Sino ba ang gustong mamatayan ka? Ang kawalang hanap buhay, ang kakulangan sa pagkain, kakulangan sa pera, ang kakapusan sa buhay, ang kalungkutan, ang kalumbayan, ang sakit at karamdaman, hindi natin yun gusto. Ang rejection, ang depression, ang di mo pagkakapasa sa exam, ang hiwalayan at marami pang iba. Meron pong 5 katotohanan ang dapat nating alalahanin at merong 5 bagay na dapat nating gawin. When you do not like the changes in your life, there are 5 things to remember. Una, change is unavoidable. No matter how much you like or no matter how much you dislike, change is unavoidable. Gusto mo man o labag man sa iyong kalooban, situation always changes. Every moment of your life, situation changes, whether for good or for bad. Ang pagbabago ay kusang dumarating, mabuti man ito o masama. Hindi laging ganun ang sitwasyon, kapatid. Hindi laging masaya at hindi rin laging malungkot. Hindi laging malakas at hindi rin laging mahina. Hindi laging may buhay, may panahon din ng paghihimlay. Sabi ng Biblia, as long as the earth revolves, there will be planting and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night. Genesis 8:22. Everything is seasonal. Nothing stays the same. There is no growth without change. And there is no change without loss.
And there is no loss without grief. There is no grief without pain. There is always pain of change. Pangalawa, change is not always good, but God uses it for good. Ang pagbabago ay hindi laging maganda at mabuti, ngunit ito ay pinapaging mabuti ng Panginoong Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi po ng Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose for them. God specializes in bringing good even though the situation is bad. Bihasa ang Panginoong Diyos, pinapaging mabuti niya ang mga sitwasyong hindi maganda. Hindi mo magugustuhan ang lasa ng bawat individual na rekado at sangkap sa paggawa ng cake. Kapag tinikman mo isa-isa, ang sama-sama ng lasa. Mapait ang vanilya, maalat ang asin, malansa ang itlog, uubuhin ka sa arena. Pero ang mga pangit at hindi masarap na lasa nito, kapag pinagsama-sama mo, magiging napakasarap na cake. Yung mga pangit at magagandang mga nangyayari sa ating buhay, kapag pinagsama-sama, nagiging mabuti para sa atin, kapatid. All things, God works for the good of those who love Him. Pag sinabing all things, kasama dito ang every circumstance, every choice you made, every consequence you face, He will make all things work for good. Pangatlo, God's purpose in every circumstance is to make me more like Jesus. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Romans 8:28 and 29. Ang layunin ng bawat sirkumstansya ay gawin kang kawangis ng Panginoon. There are circumstances that will not make you comfortable. There are circumstances that will not make you feel good. There are changes that are not always good, but changes in circumstances should make you more like Jesus. What is Jesus like? Sabi ng Bible, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Galatians 5:22-24. Kahit pangit ang nararanasan, sana mag-produce pa din ito sa atin ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, kabaitan, kabutihan, pagpipigil sa sarili, at iba pa. Kahit di magandang nangyayari, dapat ito ay nagbubunga ng mabuti sa ating mga pag-uugali at sa ating mga karakter to make us a better person. Pangapat, God can use even human error and sin. Ginagamit din ng Panginoong Diyos ang mga pagkakamali at kasalanang ginawa sa iyo ng iyong kapwa. Ikaw, kapatid, naranasan mo na bang masaktan at gawa ng mali, gawa ng pagkakasala ng iyong kapwa? Ginagamit yun ng Panginoong Diyos para sa kabutihan mo. Walang tapon sa ating Panginoong Diyos. He can use the wrongs of others for your own good. Hindi madali kapag ikaw yung nasa sitwasyon. Hindi madali kapag nasa pagsubok ka. Hindi madali kapag may pinagdadaanan kang kamalian sa kamay ng iyong kapwa. Hindi madali kapag may injustice. Hindi madali kapag may rejection at mayroong hindi tamang ginawa sa iyo ng kapwa mo. Ginawa ng masama si Jose ng kanyang sariling pamilya, kanyang sariling kadugo. Kinamuhian, minaltrato, hinubaran, inihulog sa balon, pinagkaperahan, ibinenta siya bilang isang alipin.
He was rejected and hated by his own family, by his own brothers. Pinagbintangan pa ng krimeng hindi niya namang ginawa. He was accused of raping a woman. Nakulong siya ng walang kasalanan. Hindi lang buwan, kapatid, kundi maraming taon ang ginugol niya sa loob ng kulungan. Matinding pain ang dinanas ni Jose dahil sa kagagawan ng ibang tao. Pero yun pala ang magdadala sa kanya sa destiny niya to become the governor of Egypt next to the Pharaoh. Sabi niya sa kanya mga kapatid na gumawa ng kasalanan sa kanya, "You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people." Genesis 50 verse 20. Sabi niya, "You meant it for evil, but God meant it for good." God can use even human error and sin. Those who criticize you, those whose intention is to harm you, those who badmouth you, sinisiraan ka, they speak evil against you. Sino mang naninira sa iyo, anuman ang mga panlilibak, panininang puri at pagsira ng pagkatao at reputasyon mo, just watch out and wait. Antayin mong gumalaw ang Panginoong Diyos sa eksena mo, kapatid. They may intended to harm you, but God will intend it all for your good. Panglima, kapatid, every change is always a test of my faith, a test of your faith. The purpose of these troubles is to test your faith, as fire tests how genuine gold is. Your faith is more precious than gold, and by passing the test, it gives praise, glory, and honor to God. This will happen when Jesus Christ appears again. 1 Peter 1 verse 7. Lahat ng mga nangyayari ay pagsubok sa iyong pananampalataya at pananalig. Paghusayan mo ng mabuti ang laban mo na pinagdadaanan mo. Paghusayan mo ang laban na nasa harapan mo, kapatid. Pass the test. Whatever troubles you are in today, pass the test. Merong 5 bagay that we need to do sa mga hindi magagandang nangyari sa ating buhay. May mga bagay na dapat nating gawin. Una, invest more time alone with God. Have you never heard? Have you never understood? The Lord is the everlasting God, the creator of all the earth. He never grows weak or weary. No one can measure the depths of His understanding. He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Isaiah 40:30-31. Mga kaibigan, mga kapatid, maglaan tayo ng oras. Maglaan ka ng oras, ikaw at ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoong Diyos. Sa Kanya ka lumapit at magpakanlong. Invest more time in the presence of God. Siya ang nagbibigay lakas sa mga mahihina at nagbibigay sigla sa mga nawawala ng loob. Siya ang Diyos na nagbibigay ng pagpapanibagong sigla. Sabi ng Bible, those who trust in the Lord will find new strength. Invest more time in the presence of God. Pangalawa, ask God to help you see His perspective. Let us ask God to help us. Makita natin kung ano yung nais ng Panginoon, maunawaan natin sa nangyari sa ating buhay. Psalms 103 verse 7, He made known His ways to Moses, His deeds to the people of Israel. Ipinabatid ng Diyos kay Moises ang kanyang kapamaraanan. Ang mga bagay na diri ta nasasabutan, ayon ta sa Diyos na ipasabot sa ato. Hingin natin sa Panginoong Diyos na ituro sa atin ang mga bagay na dapat nating gawin. Hingin natin sa ating Panginoong Diyos na maunawaan natin yung mga bagay na nangyayari sa ating buhay.
Ask God to make you wise. Humingi ka ng karunungan sa ating Panginoong Diyos. In James 1:5, sabi ng Bible, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. Learn from God's words and to those who teach it. Sabi ng Bible, because of that experience, we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets. You must pay close attention to what they wrote, for their words are like a lamp shining in a dark place until the day dawns and Christ, the morning star, shines in your hearts. 2 Peter chapter 1 verse 19. Ang mga salita ng ating Panginoong Diyos ay parang ilawan na nagliliwanag sa kadiliman. Ang salita ng Panginoon nagpapalinaw, nagpapaliwanag ng ating isipan, nagpapaliwanag ng buhay. Nagpapaunawa sa mga nalilito. Pinapalakas yung mga nangihina. Pangatlo, kapatid, instead of asking, why is this happening? Ask God, what do you want me to learn? Imbes na tayo ay magtanong, bakit nangyayari ito sa akin? Itanong mo na lang sa Panginoon, ano po ba ang nais mong matutunan ko? Panginoon, ano po ba ang nais mong matutunan ko? Ang response natin sa bawat pangyayari ay nakapokus sa ating mga karakter. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character. And character strengthens our confident hope of salvation. Sabi ng Romans 5 verse 3 and 4. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Philippians 4:12 to 13. Itong sabi ni Apostol Pablo, kapatid, natutunan ko na anumang uri ng katayuan sa buhay, ang magkaroon at mawalan, ang mabusog o magutom, ang managana o magipit, ang maging masaya o maging malungkot. Every situation is an education. Bawat kalagayan may itinuturong kaalaman. Paano ko dadalhin ang kalungkutan ko? Paano ko dadalhin ang depression ko? Diskubrihin mo ang tumpak na tugon. Alamin ang sekreto ng buhay. You are created to win your battle. Pangapat, kapatid, focus on what never changes. Focus on what never changes. Ano ba ang mga bagay na hindi nagbabago? Pumokos ka. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Pumokos ka sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang katotohanan ng salita ng Diyos hindi nagbabago. Ang kanyang plano at layunin ay hindi nagbabago sa iyong buhay. Focus, kapatid. Focus on God's love, God's truth, God's words, God's purpose in your life. Long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. Jeremiah 31 verse 3. Panglima, mga kapatid, keep telling God, I trust you no matter what. I trust you no matter what. Sabi ng Bible, though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. Psalms 27 verse 3. Kahit paligiran man ako ng mga kaaway, kahit atakihin man ako ng hindi mabilang na kaaway ko, hindi ako matatakot, magtitiwala pa din ako. Magtiwala sa ating Panginoon. 5 things to remember. Change is unavoidable. Pangalawa, change is not always good, but God uses it for good. And God's purpose in every circumstance is to make us more like Jesus. As He is, so are we. Pang-apat, God can use even human error and sin. Kayang gamitin ng Panginoong Diyos ang ginawang kamalian ng iyong kapwa.
Gagamitin niya ng Panginoon para sa kabutihan mo. And every change is always a test of our faith. Ang mga pagbabago ay pagsubok sa ating mga pananampalataya. Pero meron tayong 5 bagay na gagawin natin, mga kapatid. Let us invest more time alone with God. Babad tayo sa presence ng ating Panginoon. Makipag-ugnayan tayo kay Lord sa ating mga panalangin. Ask God to help us see His perspective. Hingin natin sa ating Panginoon, maunawaan natin ang Kanyang kapamaraanan. Makita natin ang kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, instead of asking, why is this happening? Ask God, what do you want me to learn? Lord, ano po bang gusto mong matutunan ko sa pagsubok na ito? Pangapat, focus on what never changes. Focus tayo, kapatid, sa mga bagay na hindi nagbabago. Ang salita ng Diyos, hindi nagbabago, mapagtitiwalaan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Ang Kanyang plano at layunin sa iyo at sa akin ay hindi nagbabago. Let's focus on that, mga kapatid. And keep telling God, I trust you no matter what. Nagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. Anuman ang mangyari, nagtitiwala ko sa iyo. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. At ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating, at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!